This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Hi! Everybody! Queen! Habang nag-enjoy kami ngayon sa Bangkok with my family, of course, nandito pa rin tayo para mag-ahatid sa inyo ng mga balitang alam kong gustong-gusto nyo. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD namin ngayon ay parang mga earth color na yun. Yeah. Green and light blue. Na para lang, sana magaan lang ang pag-uusapan natin at pag-enjoy tayo. Ang minamahal nating political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Oh, thank you so much na ako, Direct Chops Manansala. Siyempre, very light lang ang colors. Pero parang light lang din ating pag-uusap. Yung masaya lang na sana ay may matutunan tayo na point or two. Okay na sa atin yun, di ba? Sabi nila, hindi naman kailangan milyon-milyon kaagad ang kailangan papaniwala mo. If you can touch kahit isang life lang. One soul, oo. Yeah, masaya tayo. Okay. Kaya ako, nagko-comment na ang ating mga nanonood ngayon. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Yes, syempre, social issue with political people involved here, kaya magandang pag-usapan ito. Ito ang issue tungkol sa prime water. Yung prime water ay ang silang supplier ng tubig sa ilang regions. I think 16 major provinces na sa Luzon or whatever, owned by the Villars, of course, the very rich family in the whole of the Philippines. Alam ba ang Villars? Si Manny Villar is considered the 111th richest man in the world. Oo, number 111 yan. Na richest man in the world. Hindi biro yan. Siyempre, kanilang negosyo, di ba? Subdivisions, mga lupa, real estate, di ba? Pag ganun kakayaman na yun, hindi ka ba titigil? Alam mo, addictive daw yan eh. Parang opium. If you've tried one, kumbaga ano ka ng level, akit ka ng level. Hindi, nasa core mo din yan? Oo. Nasa core mo din. Sa bagay. At what will they do with the money? Yeah, di ba? Kasi tayo, like, we have this, we're happy. Like ngayon, happy ka na, with my family, we're enjoying it in Bangkok. Hindi naman ako kasama dun sa mga richest man, pero satisfied na rin. Comfortable ka. This time, may issue ang Prime Water. Prime Water, silang supplier ng tubig po na nakakontrata. They've signed contracts with San Jose del Monte in 2018. Yung Prime Water, isang kumpanya na nag-supply ng tubig. Yung tubig talaga natin na major pinasok nila, no? Basic necessity. Basic necessity sa buhay ng taong tubig. At ito ay kadalas sa mga Bulacan area, Nueva Ecija, Cabanatuan. Alam mo, marami pang mga ibang lugar. Okay, itong Prime Water nag-sign ng contract with the water districts of Bulacan, lalo sa San Jose del Monte in 2018. Ngayon, ang mga tayo nagko-complain because sabi nila, they don't have water, they don't have enough supply of water. At the same time, hindi at mahal ang singil sa kanila for the water consumption. Kumbaga, siyempre sila na parang sila yung nawasa doon sa kanila. Kumbaga, but water is a basic necessity. Yes, oo. So ngayon, nagko-complain ng mga tao sa gitna ng kandidatura ni Camille Villar for senator, no? Kaya marami na naman naglilink ito na para akala na politically motivated na naman. But the thing is, ito, realistically speaking, hirap na hirap ang mga taga-Bulacan ngayon sa tubig. Malolos, Giginto, wherever, no? Kaya pala hindi napigilan nitong governor at vice governor na mag-run. Yes. Si Alex Castro, the vice governor of Bulacan, tsaka si Daniel Fernando, ay na-interview. Si Daniel Fernando si governor ng Rappler. Napanood ko interview nila Kasi marami na sa complaints na natatanggap regarding nitong inadequate supply of water at hindi malinis, ha? Yung quality is so bad. Kalawang. At saka may mga kalawang doon, ibang tubig yan.
Tapos yung tawag doon, ang mahal ng presyo. Ang service daw is very, very poor. May mga kalsada daw na kumbaga nandoon na nilagyan ng mga tubo na hindi sarado. Kumbaga may mga sira-sira. That's why hindi na makadaloy na mabuti ang tubig na kung saan nila kinukuha ito. No? Kaya ang balak ng pamahalaan ng Bulacan na nag-ink ng contract with Prime Water na owned by Paulo Villar, anak ni Senator Manny at saka Cynthia Villar, ay balak na i-revoke yung kontrata Dapat nila. lang. Dapat lang din naman at ibigay ito sa tamang supplier. Siguro Kasi sa sobrang dami ng nagbibigyan. kanilang mga negosyo, Oo. may mga mapapabayaan at mapapabayaan ka eh. Grabe, kumbaga lahat na lang gusto nilang pasukin. No? Kita mo tubig na, di ba? Water, di ba sabi nila, water, food, and shelter. Basic ang kailangan natin, necessity. basic necessity. So meron silang shelter kasi meron silang real estate. Yes. Pero shelter naman nila, syempre, binibenta nila yon. Hindi naman libre pabahay yun. The water, syempre, ang mahal daw ng singil. Tapos ang supply, konti. At hindi pa malinis yung iba. Kumbaga, I don't know kung potable ito, kung pwede ito inumin. I don't Malamang think so. hindi. Oo. Syempre, hindi. May Oo. mga kalawang Oo. di ba? At saka, syempre, it is bad for your skin. Tsaka di ba parang pwede makasuhan pag ganyan? Oo, pwede actually. Oo. Alam mo, naloloka lang ako sa ibang mga, di ba, mga legal teams, no? Bakit kasi may nagtanong nga na, pwede bang ang direct consumers ay mag-file ang kaso against this company na nagbabayad sila tapos hindi na nakuha ang kanang Correct. karampatang Oo, service na ini-expect. Sabi daw, pwede. Yung alam niya ng mga sagot, pwede, dapat, alam mo, dapat bigyan. Oo. Dapat ganun yung sagot. Firm dapat. Oo. Kumbaga, kasi sila nagsasuffer. Imagine mo kung gaano karaming pamilya, ilang milyong tao ang sakop ng mga lugar na ito kung saan sila ay dapat mag-supply ng adequate amount of water. Tapos hindi na maibigay, Diyos kung paano ka magluto, paano ka maligo, maglaba. Alam mo yon, hindi ganun kadali yun kasi they cannot get other suppliers hanggat hindi nila na-revoke yung contract nila. Ang dami nagbibid dyan. Ang dami mga private mga companies na gustong pumasok dyan. Pero naunahan na naman kasi ito ng mga Villar. Kasi alam mo kailan nangyari ito? 2018, during the kasagsagan ng Panguluhan ni dating Presidente Duterte. Kaya malakas sila because si Mark Villar, ang kanilang anak na isa, ay siyang DPWH secretary. Di ba payaman sila ngayon ay payaman? senador na. Oo. Ngayon tumatakbo si Camille. Ang Camille Villar na mukhang pumapalo na din na isa. Pumapalo sa baba. Sa baba, alam mo itong mga lugar na ito, she will get 0 votes, ha? In these particular regions, no? Mga 16 provinces na ito, kung saan ay sila ang supplier ng water. Alam mo dito, sira na siya. She cannot get enough votes here. Yun ang sasabi, eto naman kasing lola mo, si VP Sara, pumasok na naman sa eksena. Sabi niya kasi, kumbaga kasi balak, nagsalita na si President Bongbong Marcos na imbestigahan agad. Masusing investigasyon para sa prime water nito kasi siyempre, buhay ng mga tao, yung mga basic na pangailangan nila ang apektado rito. That's why pinaimbestigahan kagad. Si Sara hinarang. Huwag daw pa imbestigahan niya kasi politically motivated lang daw yan. Sara naman, tubig na to, day. Politically motivated pa rin na sa isip mo, mahiya ka na. Kapal ng fest. Nakakaloka. Tubig na to dahil hindi ito usapin ng politika. Kapag nagkataon lang that si Camille is running for Senate na inendorso mo, pero nandun pa rin siya sa alyansa ng administrasyon, sa administration slate siya. Kapag huwag mo na ipasok yung sasabi politically motivated, tubig ang kailangan ng tao sa Bulacan. Baliw. Diba? Tubig ang kailangan nila, hindi politika. Nakakapot kasi parang pag politician ka, akala mo everything is about politics. Sometimes nakakalimutan ng mga politikong tao na yung tunay na pangangailangan. Yeah, tunay pangailangan ng tao to. Sambayanan na nagreklamo sila, na nagsasuffer sila, consumers, nagbabayad sila ng tama. Ang mahal ng singil ng mga bilyan ng prime water. Tapos pabayaan na lang nila, hindi nila nakuha ang kanilang ang sapat na serbisyo na nararapat na para sa kanila. Tapos sasabihin mo, politically motivated na naman. Tigilan mo na yan. Matulog ka kasi na 12 hours straight. 7 hours lang is enough. 7 lang ba? Oo. Tulog ka ng 24 hours. Tapos kuminom ka ng 8 sleeping pills. Kasi nakakaloka, di ba? Pero seriously na I get your point, no? Kumbaga, exage na lang yung mga ano natin. But on a serious note,
kung minsan talaga, ang mga necessities na ganyan, yung ang bigas na ang mahal-mahal, kinakomplainan natin may nabibili na tayo niyan, ha? What more kapag binayaran mo na ng mahal, tapos wala ka pang nakukuhang sapat, mas lalo may problema talaga Diyos doon. ko, imagine mo isang lola daw. Alam mo, maawa ka, mahabag ka talaga. Isang lola sa, I think, sa Malolos, sa San Jose del Monte. Alas 3 ng madaling araw. Pumipila? Gumising. At dalang timba niya para mag-igib ng tubig from afar. Tapos binayaran mo yun, no? Tapos, pero bayad ka. Kaya mabuti nga ito sa Alex Castro, yung vice governor nila, nakiusap sa Prime Water na there was a month yata na i-waive ang kanilang bayad. I-waive kasi nga wala sa ng tubig. water. Pinagbigyan naman sila. Pinagbigyan naman sila. Pero my God, kumbaga responsibilidad niya, Camille, you're talking about housing programs ninyo, yung KM yung binibigyan nyo ng mga maganda at better job sa mga residente na San Jose del Monte. Tubig lang dayo, tubig ang unahin mo, hindi yung makeup mo. Makeup, di ba? Panapaganda Di ba nakakaloka? Tubig ang kailangan nila. Kumbaga, at they deserve that. They pay for that. Mas mahal ang consumption ng kanila doon kasi sa atin dito sa Metro Manila. And yet, they're not getting what's due them, di ba? Alam mo, nakakaloka itong lahat na lang pinasok ng mga negosyo, puro mga substandard lahat. Diyos ko, hindi nyo asikaso yung lahat. Alam mo, if I were the provincial people, Bulacan, kasi ang LGU kasi, alam mo, wala silang magawa because they are not under the LGUs. They are under the national something. Kumaga sila ay nag-ink lang ng contract para sa kanilang probinsya. So, ang gagawin nila, pinare-revoke nila yung contract. At seryoso si Governor Daniel Fernando na i-revoke ang contract. Sana the sooner the better. Para yung papalit na supplier, makagalaw na. Ayusin yung servisyo ninyo. Malapit na pa naman ang eleksyon, totoo. But this is the time for us to, at least retrospect. And at the same time, think twice or even thrice before voting for someone na talagang hindi naman karapat-dapat. Alam mo, nagpapayaman lang kayo, nagpapayaman mga Villar. Huwag yun man samantalayin yung kahinaan ng mga tao. I used to love Villars. I used to love Villars. Kaibigan ko si Senator Manny, di ba? Nagkita ko nga kayo Nagkita pa kami sa Cologne, Germany. Di ba? Na binigyan ako niya ni Senator Cynthia Villar ng yung ointment na para pampatanggal ng mga sakit na baka sa kasukan mo. Paubos na. Naubos na. Diyos ko, parang plastic balloon na gaganyanin mo para lumabas pa yung... Pero still, thank you. No? Pero yung tubig ng Bulacan, ang ayusin yung tubig ng mga taga Nueva Ecija kung saan kayo ay may kontrata. O baga pinasukan yung negosyo niya, mabigay kayo tamang serbisyo. Or if not, you ask that contract, ibigay sa iba. Na yung ang yaman-yaman mo na para hindi mo pa ibigay yung nararapat sa mga taong umaasa sa'yo. Kaya nga, ano ba naman itong mga ito? Sobra-sobra na. Tapos sa mga tao naman, boto pa rin ang boto. Oo nga naman. Sige, boto nyo pa rin yan. Pag nanalo yung senadora yan, bahala kayo. Wala na kayo mainom na tubig. Gas nang inumin nyo sa Petron. Huwag na kayo mag-complain kapag gano'n. Huwag na kayo mag-complain kapag gano'n kasi kayo rin kasi boto kayo ng boto Huwag na boto yan. Tama na natin, no? Sa ano rin, itama na rin ng mga Villar ang kung anong mga inaasahan sa kanila, lalo na negosyante sila. Yes. Give your consumers what's due them. Okay? Naman, ikaw, Otizan, ano masasabi mo dito sa pinag-uusapang Prime Water na ito? Nako, is this really about politics or this is about humanitarian reason? Ikaw na magdesisyon. Mag-comment ka na ngayon din. Nako! Yes! Speak about baliw. Nako, ito, nababulo na ang ating mga Otizans dahil excited na sila sa ating next segment, ang latest bihis ng showbiz. Naku, Daddy Doc Percival de Leon, magugustuhan mo itong ang unang topic namin. Oo, kasi syempre ang love natin, napakagwapo nito. Crush ko nito dati. Si Drew Arellano. Diba? Diba parang may trip ni Drew? Parang may biyahe show siya. Sumikat din siya sa isang commercial Oo. Ang gwapo niya. Tsaka kaibigan namin yan, mabait yan. At matalino. Talino. Napangasawa niya si Iya Villana na ilan na yung anak? 5-6 or? 5-6 yata. Diyos ko, talaga nang they're so in love with each other. Makita mo nagmamanifest kasi ang gwapo ng mga anak, ang cute ng mga anak. At saka, di ba, for like how many years pa lang sila, no? Dami na ng anak. So, ang ginawa ni Drew Arellano noong Mother's Day, vasectomy siya. Happy Mother's Day, Iya Villana, sabi niya.
happy vasectomy sa akin. Vasectomy. O, napavasectomy na siya. Ibig sabihin, hindi na siya magkakaanak. Kumbaga, Grabe, no? nakapag-secrete. Pwede namang... Pwede pa rin yan. May enjoy pa rin niya ang sex life. I mean, marami mga birth control, pero talagang vasectomy is for the guy only. for the guy, oo. And it is a sacrifice. Sacrifice. Pero alam mo, ang process, akala ko dati pag vinasectomy, parang kinakapon ka. Alam mo yung ganon. Pero sa lalaki pala, ganito pala, parang sa pagkakaintindi ko, parang may Certain. iniipit lang na tube doon na yung dinadalaw yan ng sperm cells natin sa mga kalalakihan para at least kumbaga Hindi na mag-meet yung egg cell sa sperm cell. kumbaga siguro baka minimal na lang ang marirelease masisecrete ng mga sperm cells or if not basta hindi na siya enough para makapagbuo. Kumbaga, pero still he can still enjoy the Of course. the life. But it is a sacrifice for love. Oo. Kasi sabi ko nga, kasi nag-worry siya kasi palaki na palaki ang pamilya nila. Diyos ko, kasi pag hindi niya ginawa yun, tutuloy yun, baka umabot ng 20 ang anak nila. Alam mo yung ganon? Kasi palos lang active eh. At saka, bata pa eh. Bata pa. So ngayon hindi na sila magkakanak. Kaya sabi ko nga, siya, alam mo, ito yung tipo ng lalaki na alam niya na he will always be loyal and faithful sa kanyang partner na si Iya And Vilanya. willing to sacrifice for the family and for the wife. Kasi imagine mo, hindi naman ng babae yan para magkalat pa ng kanyang lahi sa ibang babae. Pero dito palang kinontrol na niya kasi marami na nga silang anak. Ang hirap din kayo mapalaki It's inspiring, ng no? pamilya. It's inspiring. Tsaka parang nagiging modelo sila. Maganda. That's Para a silang beautiful hardworking. Pag may chance na magtrabaho, hindi yan tatamad-tamad. Yes. Si Iya is doing news report, di ba? Entertainment reporting sa GMA7. Si Drew naman has his own TV show. May vlog yan. At saka marunong sa negosyo yan. Kasi dating backroom yan eh. Kante kay Kuya Boy Abunda yan si Drew Arellano. I love him. Gusto ko yan. Yun, ikaw, no? Di ba ang galing lang? Vasectomy. Vasectomy. Pero ito na, yung susunod natin pag-uusapan hindi vasectomy, pero nagpatato naman. Si Jean Padilla. Ay, nagpatato? Nagpatato sa kanyang arm na parang Mr. Uninvited. Kasi dahil sa kasal nila ng kanyang pamangkin na si Claudia na sinabi ni Marjorie na pinapaalala niya, Jean, You are not invited. Tapos kasi di ba si Jean kasi ang nagsasalta for his brother, si Dennis Padilla, at saka may mga sinabi rin siya na para bang naapi-api sila sa kasal, kumbaga hindi kinilala. Patawala din to si Jean, nanay. Si Jean, kaya ginawa pala ni Jean, nagpatato na lang siya. Para sa kanyang mga bashers, Patola kaya nagpatato. Oo, kaya nagpatato siya. Mr. Uninvited. Malay mo, baka sa puwet niya meron din. Oo. Wala. Wala. Dito lang. Kakaliw ka, Jean. Tuloy mo lang yan. Naaliw ka doon? Parang ako hindi. Parang sakit nun ha. Kupatato ka At dito. saka na yung Mr. Uninvited, parang iniinsulto mo lang din yung pagkatao. Oo, sorry mo. Well, that's to its own. Imagine mo, everyday nare-remind ka na hindi ka pala na-invite. Ba't ka pumunta, hindi ka pala invited. Di ba kasalanan mo yun? Bakit ka nagsalita ng salita, hindi ka na pala in-invite? Ayan. At least ni-remind niya sarili niya. Paano pa niya na-realize niya na, nga no, dapat hindi ko ginawa. Buburahin niya. Ang hirap takpan nun ha. Oo, wala. Pero ngayon may mga technologies, pero pangit pa rin. Kikiloids yun. Pwede mo na magpatakpan ng iba pa. Ganun na lang. Baka yung tatanggal yung I'm invited. I'm invited na. Ayan, Jean. TED na lang na yung TED. Okay, after Jean. After Jean, of course na Maglaro tayong dalawa. Maglaro tayo, sige. Kasi siyempre, sumisikat ang Barda. Si Barbie at saka si David Licauco. Barbie at saka David. Barbie David. Of course, ang sikat na ang aking iniidolo na sikat din. Na hanggang ngayon nagkukupa rin ako. Oo naman. Maasa ka pa rin ha. Tuloy mo lang yan. Patuloy mo lang yan. Sige. Barda, pag-usapan natin Barda, sumikat sila na unexpected ang kanilang love team. Love team nila. May love affair, may love life itong si Barbie Fortesa na si Jake. Cute to. Jack Roberto. Naghiwalay na sila. Tapos si David Licauco, may girlfriend. Naghiwalay din sila noong December. Naghiwalay din? Oo. Oh my God, so posible pwedeng maging sila. Si Barda? Oo. Malamang, single naman silang pareho. Oo. Kasi cute niya no? Ni David Licauco, ang sexy niya. Tapos diba na yun? Ganda ng mata. Gusto pa ng nanay ni David si Barbie. Yes. Oo. Paborito ng nanay ni David si Barbie Fortesa. Sikat din naman, Nay. Di ba? Parang nagbayad na nga ako sa'yo sa pustahan natin na hindi ko na kailangan gagawin na makikipagpustahan ako. Pusta ka ulit. Hindi na. Pero,
may mga usapin na parang hindi raw sila nagpapansin na sa backstage ng Bench fashion show. Holding hands na? Hindi, parang sinuporta na ginanyan niya sa likod. Ganyan niya lang sa likod. So parang, sa backstage pala pwede ba sila mag-get? Tapos, may pinag-uusapan na parang pinakilala ni Alden si Kat sa kanyang mga pamilya niya. Oo, pero Diyos ko, huwag ka na mamasa kasi obvious naman na hindi talaga para sa isa't isa yung dalawa. Nay, sinasabi ko lang na Pinagkitaan ko nabalita. na yan. Ay, sorry naman. Pinagkitaan ko na yan. Hindi, nabalita lang na pinakilala ni Alden si Kat sa kanyang pamilya. So, bilang kaibigan siguro. Oo. Pero sabi bilang girlfriend daw. Oo, di ba? Yes! Ang baby Alden ko, hindi naman siguro. I know it Hindi mo can't talaga fall. gusto ko si Kat kay Alden. Pareho ko siyang gusto, pero hindi ko siya gusto para sa isa't isa kasi alam ko na hindi naman totoo at hindi mangyayari. Si Alden, I love that boy. Si Catherine naman, napaka-sweet na bata na wala ka naman masabi. Pero isang bagay, ang bagay kay Catherine, kahit ano sabihin niyo, si Daniel. No one else. Naku, marami OOT dyan na hindi gustong ganyan. Agree. I'm sure. Agree daw, di ba? Ma-agree ba kayo? Basta, sige, Barda o Katden? Barda ako. Katden talaga ako na eh. Sa kasikatan, siyempre, Katden, sikat talaga. Pero Barda ako, parang feeling ko, they're so cute. Ito so cute, eh. Parang balikinitan ka dyan. Oo, parang si Chris Aquino. So cute. Hindi, pero ako kasi pag halimbawa si Katden, parang they make a good couple. No. The Parang Barda might just produce 10 children in 2 weeks. Katden ganun ka-aggressive. can produce kahit isa o dalawa. In 10 pero centuries. In pero 10 centuries. beautiful babies. Oh, pwede, pero no. I don't think so. Katden, Barda sumikat na talaga ang kanilang, kumita talaga ang kanilang. No question. No questions about the team up. Sa pelikula, talagang blockbuster. Saka Highest grossing yun. Sa behind cameras, they're cute, they're sweet, at mukhang they really care for each other. Yung sweetness nila, 20% lang ha. Unlike the Barda na nakita ko sa isang stadium na nakaganyan talaga siya. Tapos ganyan siya talaga ni Na feeling David. ko, ano lang din talaga yon para Kahit na for the show lang. Oo. Pero at least itong sikat din, backstage, off-cam, they're sweet. Kape ka nga. Pagkape ka nga, Ay, nako. Basta Barda kayo. Barda, parang cutie-cutie lang. Top din kasi parang imposible. Okay na yun. It's a made tandem. Kung may part 3 ang pelikula nila, doon nila ulit nilabas sa sweet sila. It's proven and tested na naman ang kanilang tandem na Oo. Yun. Barda! Love you, David! Katden! Daddy Doc, Percival De Leon, David ako. We're on the same boat. Katden tayo mga OOT dyan sa... Si Tita Presi, uy kaya, ano siya, Katden din? Barda yan. Barda yan! Yes, love you, Tita Presi. Yun. Naku, namiss natin si Advantage Pilates. Yeah. Si, ano yun? Sila Bisquera, si Ron Reynolds, Bisquera, si Mary Ampiche. Oo. Si Harvat. Kasi Harvat, alam mo, matagal ko nito sila nakikita. Sila Lilian, si Kim Midora. Basta maraming salamat. Lilian Mendoza. Si Lilian. Menjola. At kayong lahat, si Miss Nags, si Wating-Wating na nanonood na rin sa atin, at marami si Gilberty. Na-miss namin kayo. Naku, live na kami soon, kaya sigurado namin na makakatalamita at makakausap namin kayo. Diretso na tayo sa ating trending funny video. Kawawa si Leon ng salamit lahat na dama. Nakakatawa. Pinalikan bigla naman. Alam mo, Diring-diring ba? nakita mo diring-diri talaga siya. Alam mo yung, totoo yun, sincerely, seriously. It was not the content It was really, ito talagang, nag-uula. Imagine mo ako, bakla ako, tapos nalikin ako sa lips ng bakla din, baka pinadyakan ko nga naman talaga.
Di ba, no? Di ba experience niya? yung bala. But you know, it's fun. Thank you for that. You made us laugh. And speaking of thank you, maraming salamat sa Deluxe pa na patuloy na paparelax sa amin. Excited na ako, Nay. After namin sa trip namin sa Asia, babalik na ako at makakapag-relax na ako sa Deluxe Spa. Oo, total na pamasahe ka sa Bangkok, mapamasahe ka sa Deluxe Spa pagdating dito. Of course, ang ganda ng service ninyo. Yeah, yung binibigay ng Deluxe Spa sa akin, sa katawan ko na kaya palagi tayo malakas. Maraming salamat, Scott Fernandez Corner, Tomas Morato. It's a family spa. Magagaling, malinis, at murang-mura lang. Sa gilid na po yan ng Chili's, hanapin niyo si Vince Miraflores na hindi ko alam kung marunong na magmasahe. Hindi pa rin marunong magmasahe si Vince. Siyempre, partner mo yun. No? Of course. Yan. Diretso na tayo sa inaabangan ninyo, Hula Bira! Totoo ba? Ito yung kwento tungkol sa isang sikat na gay singer. Male, gay singer. Gay talaga siya. Gay siya. Pero hindi niya openly. Kasi hindi naman siya mukhang gay. Mukha siyang Bardagul. Bardagul. Okay. Malaking mama kasi siya. Malaking mama siya. Actually, he's gay. Ngayon, meron isang dating member ng isang reality show. Ito ko na masabi. Reality show. Yung parang one of the originals. One of the originals. At least may clue na kayo. Nagwapong bagets. Na alam ko, jowa niya. Naging jowa niya. Pero recently, parang hiwalay na sila. Jowa niya ito. Galing sa ibang bansa, umuwi dito during the holidays. Okay? Ngayon, dahil mag-jowa sila, at sikat kasi itong si gay singer. Sikat ito, kaya marami siyang bookings here and abroad. Here and abroad. So, that time, nung kanyang lover, itong si lover kasi stays at a condominium. Wow, social. Condominium. Parang hindi naman VS. Hindi naman VS. Sa isang condominium. Tapos, itong si gay naman lives in a house. Okay? So, dumadalaw-dalaw lang doon si reality actor sa bahay niya. Pero madalas na makita kasi mag-jowa sila. Minsan doon siya sleepover. Kaya lang gusto niya kumuha talaga sa niyang unit, na condo unit, while he was here. That time on vacation for a month yata. Kasi para pag may malakad siya, may mga lakad ang kanyang jowang singer, ay at least may sarili siya mundo, di ba? Na hindi siya mahirapan. Ngayon, na nagkataon na may out of the country si gay singer. So, may iwan dito si reality actor. Alam mo, sweet nila. Hawak nila reality actor ang susi ng bahay ni gay singer. Pinagkatiwala sa kanya ni gay singer. Kasi nasa room niya yung mga gifts na it has to deliver to some members of the press, some of the friends of this gay singer. Kumbaga, alam mo siya nagdi-deliver si reality actor while his baby is abroad. Wow, diba so sweet. Oo, nakakatuwa sila. Ang sweet talaga nila. Ano to, Nay? Itong singer na ito, sikat pa rin siya hanggang ngayon. Sikat siya. Sikat siya. Si reality actor, mukhang wala na Wala siya. na, hindi na siya. Alam mo, before he left, para umalis siya, umuwi siya sa kanyang bansang Tinanggal, doon na siya nakabase. Ay, okay pa sila. Pero parang eventually nagkahiwalay na rin sila. Kasi si gay, is so kate. So kate, si gay singer. Kumbaga, nakahanap na ng ibang mga lovers. Kumbaga, parang din-rap na lang niya si kasi long distance lang ba? LDR eh. May tinatawag silang pag hindi mo nakikita, nawawala yung love, diba? Ay, naku. May hinihingi sana na yun. Chloe? Oh my God. Si singer na meron D sa pangalan at D sa apelyido. Ay, naku, hindi ko alam. Bulas lang pakialam. Bulas lang pakialam. Di ko alam. Oo, di ko alam. Walang D. Oo, kasi pag sinabi mo wala nang iba, ano ka ba? Masyado ka naman malapit. Hindi. Di kasi walang D. Walang D, Walang D. Oo. Hanap na ibang letters. Meron. May E. Wala akong sinabi. Nakakainis ka. Ayan Ayan, ako. Ano kaya pag dininay niya na siya gay? Talaga mo kaya pa niya? I don't think they will. They'll admit. Ang kanyang talent
hindi mo naman talaga Hindi mo pwedeng tawaran. Hindi mo pwedeng matawaran. Kapag kaya Saka minahal sexuality, and naman. that is his sexuality. We have to respect. Minahal naman ng tao hindi sa kanyang sexualidad kundi sa kanyang talento. Tama naman. You have a point there. Yon. Yan. Tapos ang Sa mga usapan. kaibigan natin na taga Bangkok ngayon, nasa Bangkok po kami ngayon, kaya we're just enjoying, kaya tayo mag-enjoy lang. At habang nag-enjoy kayo, panoorin nyo at share nyo lang itong episode na ito. Mag-subscribe sila. I-subscribe nyo. Pindutin yung subscribe button dyan at saka yung notification bell para na-inform kayo ng aming mabagong video. Every other day na kasi tayo. Yes. Kaya, naku, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. Uy, may nanay na ang light, kagaya ng ating mga OOTD ngayon, Nay, na ating pinag-usapan lalo na ang very light lang naman yung BI na yun. Yeah. Ay, it's not something really serious, no? Maging masaya lang siya. Ang ating pinakamamahal, kasama natin, Nanay Jo Bertso Caldito. Oh, thank you so much, anak. Direct Chops Manansala. Kahit sa Bangkok ka, ay kasama pa rin kita ngayon. Of course. Napaka-sweet, di ba? Kasi we cannot just, hindi namin pwedeng palagpasin ang mga araw na hindi namin kayo kasado. Kaya ginagawa namin ng paraan talaga. Naku, ang takeaway ko ngayon is about a choice. Choice kung sino ang iboboto natin ngayong oras na ngayong parating na eleksyon. Choice kung gusto mo bang magpa-vasectomy o matumigil na pero mahal mo pa rin ang iyong minamahal, it's your choice. And it's a choice between Bada and Katben. Choice. Palagi tayong merong option sa choice. Pero sana yung piliin natin yung makapagpapasaya sa mas nakararami. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mas mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye-bye! We love you! Ay, but before that, of course, happy birthday! Yeah. Sa aking pamangkin, sa anak na ni Miss Leanne Manansala Miklat, Lays Emmanuel Miklat, happy birthday, pamangkin. At anniversary, 50th year. ng aking minamahal na mga magulang, kaya pumunta nga kami lumabas kami na because it's their 50th year. Although wala na ang aking nanay, nasa kasama na niya si Papa God, but it's still happy 50th year, golden years together ng kanilang pagmamahalan. And of course, kay Mayor Ronnie the Divas at Miss Joanne the Divas, happy 28 years. Happy anniversary. Happy anniversary. Congratulations and more, Mayor. And good luck. Naku, excited na tayo sa pagkapanalo mo, Mayor Ronnie the Divas. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. Bye-bye po. Bye! Bye everyone! Bye everyone. Kasama si Joe Bert at Derek Chap sila